Good morning mga ka-agri. Ngayon mga ka-agri, isi-share ko lang itong gagawin natin ngayon. Magmarko tayo ng papaya mga ka-agri. Ito, marami na akong napatubo na papaya mga ka-agri. Marami na akong namarkot dati. Tinatransfer ko doon sa ano namin. Sa maliit na ano namin. Yan mga ka-agri, ito. Kapag unang rolls pala kapag nagmarkot ka ng papaya, kailangan yung papaya mga ka-agri ay namunga na, dumaan na siya sa pagbunga mga ka-agri. Tapos kailangan may mga gamit natin mga ka-agri. Ito pala tali, kahit anong tali mga ka-agri, simpleng tali lang, tinalian ko na dito. Tapos bali hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa mga ka-agri. Magmarko tayo gamit itong mga gamit natin mga ka-agri. Ito ay kukupit or ano ba, yung bunot ba, ano ng nyug. Kailangang basahin mo yung mga ka-agri. Turo ko lang sa inyo sa sunod na video natin kung paano gumawa ng kukupit o yung ginamit natin sa pagmarkot ng papaya. Basta number 1 talaga, ang unang anuhin mo, yung mamarkutin mo na papaya ay may experience na sa pagbunga katulad nito mga ka-agri. Gawin nating dwarf yan mga ka-agri. Yung mga gamit natin, pwede ka yung straw, kukupit na nakalagay sa plastic na binasaan natin ng tubig, straw mga ka-agri, pangtali, ito gunting at kutsilyo mga ka-agri. Ngayon hindi na tayo mag-ano mga ka-agri, basta yung mamarkutin mo na papaya ay dumaan na sa pagbunga. Kapag successful man o hindi successful yung ano mo, minarkot mo, tuloy-tuloy mo lang yan kasi hindi mo talaga ganun talaga ang ano mga ka-agri. Pero itong gagawin natin, sana mag-success to mga ka-agri. Kasi hindi pa ako, yung mga minamarkot ko talaga mga ka-agri, nabuhay talaga. Ang ano kasi dyan, huwag kang magmarkot ng tag-init. Pero ngayon, maulan, pwede ka magmarkot mga ka-agri. I-try na natin. Tapos sunod pala mga ka-agri ay kailangan mag-extra ka na roll bag ba mga ka-agri, plastic. Tapos ito, may extra ka rin ito para higpit talagang pagkatali mga ka-agri. Ito na namang kukupit natin or bunot, sa Bisaya to bunot, binabad ko sa tubig mga ka-agri. Tapos ang gagawin natin, ito lang, napakasimple lang. Yan, kailangan mayroon ka nito mga ka-agri. Ganito lang gawin natin mga ka-agri. Yung kutsilyo. Sugatan mo siya mga ka-agri dito. Pag ganyan. Tingnan mo yung katas niya. Paanohin mong katas niya mga ka-agri ha. Ganito lang pag markot mga ka-agri. Yan. Kapag wala tayong assistant sulong-sulo. Ano lang mga ka-agri. Pasok mo to dito. Maganda talaga. Anuhin pa yung katas mga ka-agri. Ganyanin mo pa. Kaganyang ano talaga siya mga ka-agri, huwag pa diretso. Ganyan na yung ganyanin mo lang sa mga ka-agri. Tapos ganyan. Katali din siya. Ito naman mga ka-agri ha. Yan. Sugatan mo dito. Sugat din siya mga ka-agri, tapos ganyan mo siya mga ka-agri ha. Idikit mo talaga yan.
Yan o. Tali mo siya dyan. Ganun lang mga ka-agri, tapos higpitan mo talaga siya. Kapag hindi mag-success yung ano mo, minamarkot mo, tuloy mo lang mga ka-agri hanggang maging successful ka. Try and try until you succeed. Yan mga ka-agri. Antayin mo lang ng mga ano to mga ka-agri, 30 to 45 days. Yan. 30 to 45 days. Higpitan mo talaga. Yan. Maigi mga ka-agri. Talian mo siyang maigi. 30 to 45 days. Makita mo naman siya mga ka-agri pag ano eh. Kasi magsipaglabasan yung mga ugat dito. Marami pa akong mamarkutin. Kasi ang hirap kasi kapag ano eh. Mataas yung ano eh. Mataas yung papaya. Ito lalo pag ganito. Pag marami ng bunga, ito lang ay wala kang ginagastos nito mga ka-agri. Siguraduhin mo lang na minarkot mo ay dumano sa pagbunga ba. Napakasimple lang to. Malaking tulong to mga ka-agri pag gawin mong dwarf yung papaya. Yan o. Ganun lang kasimple mga ka-agri. After 30 to 45 days, magsipaglabasan yung mga ugat dito. Tapos, yan. Dwarf na siya mga ka-agri. Pwede mo na i-transfer. Yan lang mga ating video ngayon. Marami pong salamat yung panonood at God bless mga ka-agri.